Alam nyo, narinig natin si Kiko, kamakailan lang, di ba? Ano sabi ni Kiko? Ano? Nadaya. Di Oh? ba? Tuwan-tuwa sila dahil sa wakas may nagsalita na parang sinusuportahan niya na yung nananawagan ng magpaliwanag yung Comelec. Dapat lang naman yun, Badong. Di ba? Kasi pagpapakita yan, Badong, na itong mga naturang ika nga, kandidato o mga icon o ika nga, masasabi nating part ng opposition, pagpapakita yan na hindi naman sila nang iiwan sa ere. Di ba? So, dapat lang na magpakita din itong hanay ng pamunuan ng oposisyon na nandyan sila, na hindi sila nang iiwan. Like with Leni Robredo. Gustong-gusto din natin si Leni magsalita. And she's not speaking up. Di ba? So, thankful tayo, mga kababayan, na mayroong isang Kiko Pangilinan na nagparamdam. Kasi we need that eh. Oo. Tuloy ba? Ini-imply niya na nadaya siya ni Sara Duterte. Pucha. Ano? Wala siyang ini-imply doon, Badong. That's overwhelming, Badong. Hindi yung ini-imply mo lang na, dinaya ako. Di ba? Badong, merong kailangan sagutin ang Comelec dito. Di ba? Ang Comelec ang may control, Badong. Ngayon, Badong, kasi ganito yan. Ang tao, kapag walang sugat yan, kahit anong gawin mong paliguan mo yan ng sabon, Badong, hindi yan mahapdian. So, kayong mga makaprodutae, umaaray ka agad kayo. Di ba? Umaaray ka agad itong mga makadutae kasi inaako nila na nandaya talaga sila. Mga kababayan, yung question natin is direct to the office of the Comelec. Pero itong mga propagandista, mga bulok, sinasalo nila, yes, nandaya kami. Umaamin sila, hindi pa nga natin sinasabi na, sila ang may kinalaman, pero sila na ngayon lumalabas para sabing, yes, nandaya kami. Sinabi lang naman namin na, Comelec, merong anomalya, di ba? Pero sila, umaaray na. Ini-imply nyo na dinaya kayo ni Sara Duterte. Di ba? Umaaray na eh. Dapat huwag kang aaray muna, Badong. Wala pa eh. Wala pa naman sinabi si Kiko na dinaya siya ni Sara Duterte, Badong. Ikaw lang may sabi nun, di ba? Ganito ka bobo yung mga klase ng mga propagandista, ng mga vlogger ni Sara Duterte. Talagang mapapalo mo eh. Ang ulo mo sa pader. Pag naniwala kayo, kahit kakamping na kayo, malamang Kiko, malamang kahit kakamping, hindi maniniwala na dinaya ka ni Sara Duterte. Gago ka kasi, Badong eh. Alam mo, Badong, hindi naman sinabi ni Kiko na dinaya siya ni Sara Duterte. Di ba? Ikaw ang umaaray. Umaaray kasi to, alam mo, Badong, ang problema mo, tuwan-tuwa ka kasi sa mga ginagawa mo eh, kahit namang nagmumukha ka ng gago eh. Anong basis na sasabihin niyang sinasabi ni Kiko na dinaya siya ni Sara? Wala, di ba? Siya lang nagsabi noon, mga kaibigan. Siya lang. Demonyo. Lahat po sila nagwawala, di ba? Mga daldal kami. 60 na ang bigas, 62 na sa amin, 68 na sa amin, magsa-70 na bigas, dakdakan kami. Galit na galit kami. Gago ka pala eh. Mas nauna pa nga magdakdakan yung mga nagpauto sa inyo eh. Di ba? Mga kaibigan, nauna pa pong itong umangal, itong mga makadutae. Itong mga makamartrox, itong unitives, sila pa po yung unang nagre-reklamo. Alam nyo kung ano yung ginagawa nilang reklamo? Kasalanan daw ito ng Dilawan. Di ba kita nyo yung narratives? Hindi masolusyonan
tumaas lumobo yung presyo sa panahon ni Marcos at ni Dutae, gusto nila sisihin Dilawan, Aquino na naman at Robredo. Gago talaga tong badong na to. Ang hinihintay ko kanina, nung binalita natin na nag-price ceiling si Pangulong Marcos, paano tututulan to ng mga kakamping at ng mga dilawan? Wala naman tututol ng badong. Tanyo ha, kita nyo mga kaibigan, ha? Ang ganda ng drive. Kakamping at dilawan na naman mga kaibigan. Mga kaibigan, kayong may mga tanga dyan ng mga makadutae, mga Unitibs na supporters noong eleksyon, nandyan sa palengke, di ba? Nagsasaper na sila ngayon, nagsasaper buong bansa. Pero ang gusto nilang hanaping butas mga kaibigan, kakamping at dilawan. Gago, di ba? Oh. O yan, paano yan? At Oo. tutuwa, ini-interview. Ay, Oo. maraming salamat po. Sana hindi lang po 40. Ganun yung panawagan ng mga ng mga mamamayan. Oh. Sabi ko, tsakto ko kontrahin to ng mga dilawan at kakamping eh. Oh, kita nyo? Imagine niyo yun. Ganun niyang dinadrive yung kanyang mga followers na hindi, merong dilawan at kakamping. Dilawan at kakamping. Di ba? Mga kaibigan, naghihirap tayo ngayon. Hirap kayong bumili ng bigas. Pero kita nyo yung drive nila. Masamain nyo, dilawan at kakamping. Kiko Pangilinan, masamain nyo. Di ba? Kita nyo yung style. Pagka hindi pa naman ba kayo nagigising dito sa kabubuhan ni Badong alam mo na kung ano ka, di ba? Maghihintay lang ako, yan ang balita ko mamayang gabi. Maghihintay ako ng unang pumalag. Si Kiko po ang unang pumalag. Na ano? Ito po, Hinahalo-halo na naman niya. Bigas, presyo ng bigas ngayon, ihahalo na naman niya dun kay Kiko na naman sa protesta daw, dinaya ni Sara. sinabi ni Kiko, while rice cups are necessary for disaster Oh, or emergency, stopgap purposes, it doesn't work in the long run. Why? Because while price cap is okay for other commodities, oh. for rice medyo delikado. With the rice price cap, tendency is traders will hesitate to buy palay from our farmers for fear of losing money due to the cap. Oh, tama naman. Makahanap po ng tututulan si Kiko Pangilinan. Oh, wala namang maitututol si Kiko eh. Ang mahirap kasi mga kaibigan, dito sa bansa na to mga kaibigan, laging itong vlogger na to ang pinaniniwalaan. Itong gagong matandang vlogger na tong bobo na to. Sino ito kumpara mo kay Kiko Pangilinan? Hindi naman nakapag-aral. Senador ba to? May alam ba to? Oy, sa lahat po ng mga followers itong bobong si Badong, walang alam to. Hindi nga to nakapagpatakbo ng bansa. Ano kinontribute niyan? Wala namang... Tinan nyo, kakapaniwala nyo sa mga tulad ni Badong, si Robin Padilla, ano nangyayari sa Senado ngayon? Katawa-tawa Senado, di ba? Ito, sila Bato. Sila Bongo. Kuya Bongo, malasakit. Utragis na yan eh. Hindi mo nga napagkikita ngayon si Bongo eh. Nasusunugan ngayon, ang daming nasusunugan, walang Bongo. Tuwing eleksyon na nagpapakita. Binabaha, walang Bongo. Nagiging dagat ngayon ang pinangkaramihan ng Pilipinas, walang Bongo. Ngayon mga kaibigan, ang problema sa ibang Pilipino, ito magpapalo dito, magpapaniwala, magpapa-impluwensya sa mga katulad nitong gagong si Badong. Wala naman nagawa ito, walang naitulong ito. Tingnan nyo ha, sisiraan si Kiko Pangilinan, wala na tayong oposisyon ngayon. Di ba? Kung walang oposisyon sa gobyerno, yung budget mga kaibigan, karaka-raka, gano'n na lang, binabastos yung mga makabayan black oh. Binabastos sila, hindi sila kinakausap ni Sara Duterte. Kasi nga, wala naman eh. Walang bigat, tingnan nyo. Si Kiko Pangilinan, bakit ayaw nilang ilagay sa Senado? Diba? Ayaw nilang ilagay yung mga genuine opposition ng mga malalaki. Kasi nga, they know how to play the book. They know how to play the rules. Di ba? Ngayon, ano nangyayari ngayon? Pinapabayaan ninyong Marcos Duterte, tsaka mga vloggers nila yung nag-ahari. Ano ngayon?
Nakokontrol ba? Bumababa ba presyo ng bilihin? At the end of the day, wala naman silang solusyon. Ang solusyon nila mga kaibigan, bumalik sa dilawan. Ibalik ang sisi, siraan ang dilawan, siraan si Pangilinan, siraan si Robredo, siraan ang Kakamping. Can you just imagine guys, will you allow this kind of government? Will you allow this kind of community, this kind of country, this kind of system, na sirain yung ating intellect, yung ating intellectual, binababa ng mga ganitong klasing taong katulad nitong si Badong, 'di ba? Oh, Ngayon po, marami na pong tatanga-tangang mga kakamping. Yan na po, ang dala-dala. Ay, masama yung price cap na yan. Oh. Yan na po. Masama naman talaga. Bakit kanyo? Yun na nga sinasabi natin. Yung price cap na yan, intended yan para may umangal. Ngayong umangal na, itong mga local retailer mga kaibigan, eto ngayon, magbibigay ng solusyon si Bongbong Marcos. Sasabihin niya, ilang daang milyon yon, ibababa niya daw ilang daang milyon, ibibigay niya subsidiya doon sa mga local, sa mga maliliit na trader. Kunyari, tutulungan nila. Pero at the end of the day, by the document, meron silang ilalabas na daang milyon. This is just my opinion na very most likely na nangyayari. 'Di ba? Naglabas ako ng executive order, may mag-aangal diyan. Therefore, yung aangal, I need to consider your feelings. So ngayon sasabihin ko, from the 10 trillion budget o kung ilang billion yung budget, o 300 million dyan, itutulong ko sa mga local traders na hindi naman makakarating sa kanila. Di ba? Pwedeng ibinulsa ko. Pagdating sa media, may papakita ko, ito, local traders to, nabigyan. Ito mga local traders na ilan nakatanggap, syempre, hindi mo maalis sa kanila magpasalamat. Sasabihin nila sa harap ng kamera, ay salamat po Pangulong Marcos, salamat po sa gobyerno, may natanggap po kami. Pero paano yung nasa buong kasuluk-sulukan ng buong kapuluan ng Pilipinas? Mas maraming hindi nakatanggap. Propaganda lang. Bobo kasi itong si Badong. Mag-observe po kayo sa mga kakamping. Kaya na po ang babanatan nila, masama ang price cap. Pero walang pakialam mamamayan. Mas gusto nila na binibili nilang bigas 40 pesos, 45 pesos kaysa makinig sa inyo na masama ang price cap. Badong, ang price cap na yan, hindi naman lifetime solution yan. Mga kaibigan, yung price cap na to, parang 1-2 buwan lang. Ito na nga yung totoong paninindikato dito. Diba? Para sa akin. Bakit hindi ma-prolong ni Bongbong Marcos ito in 5 years time? Bakit? Kasi nga, what a coincidence na magre-release pa lang ng national budget. At para ma-divert nila yung ibang part ng national budget na yon, legally na mapunta sa bulsa siguro, ng iba sa kanila mga kaibigan, ito legal na legal. Umaangal yung mga retailers, kailangan natin silang tulungan. So kumuha tayo ng like 300, 100 million dyan. Diba? O 1 billion dyan, o 500 million dyan. Ibibigay natin doon. Pero at the end of the day, ilalaan na natin dyan, how much? 50 million, o 30 million, o 20 million. Magpakita ka sa media, mag-invite ka ng media. Sasabihin mo, ito, pinagbibigyan namin to. Sasabihin ng mga kawawang mga retailer, ng mga nabiktima, syempre magpapasalamat yon. Maraming salamat po, Pangulong Marcos. Patay! Legal, di ba? So what happened to the rest? Kumita na. Kitang-kita ang kita. Hindi arok ng mga bobo yan. Hindi arok ng mga bobong mga supporters si Badong. Ganun pala, Mab. Ganun pala, Di ba? Tapos, hindi ko na po binasa. Binasa ko pala pero hindi ko na i-discuss. Nangampanya na si Kiko Ito dapat mga gawin ng pamahalaan. Anong kinampanya dun, Badong? Gago ka, nagsasuggest yung tao. Kung sa totoo meron naman talagang alam yung kaysa sa'yo, sino ka ba, Badong? Bobo kasi itong Badong na to Feeling niya, mga kaibigan, mas matalino siya kay Kiko. Wala ka namang alam, Badong Ang tagal-tagal na nga kitang inaamo na magdebate tayo, hindi mo ako pinapansin kasi sa laki ng takot mo, Badong.
Oh. Sabi, sinamantala. Oh. Kaya lang, ang malaking pagkakamali Oh. mo, Ano? na malaking pagkakamali ng lahat ng dilawan at Hindi, malaking pagkakamali ng magulang mo, Badong. Nabuo ka pa. Yun ang malaking pagkakamali ng magulang mo. lahat ng mga kakamping. Yung okay na sa mamamayan na may price cap hanggang 40 lang, naiisipan nyo pa ng kasamaan. Gago ka pala eh. Yung 20 pesos nga, hindi na nga natupad eh. Ngayon, inisipan namin, ba't hindi natupad? Minabuti mo pa eh. Di ba yung hanay nyo, sinabi nyo, hindi, kasi pangarap lang naman ni Bongbong Marcos yun, hindi naman niya pangako yun, hindi naman niya tutuparin. At yung 40 na yan, mga kaibigan, hanggang kailan lang yan? Di ba? Hanggang sa ma-release lang yung budget. Pag na-release yung budget, mapalabas, o tulungan natin yung retailer. Tapos na, balik na sa dati yung presyo, mga kaibigan. Kita nyo? Binubulgar ko yung galawang mga mafia. Badong, alam mo Badong, ako kasi binubulgar ko yung galawang two joints parang mafia. Bulgar na bulgar sa akin mga kaibigan, yung mga movement na mga kurakot. Tinatanungin mo si Bongbong Marcos, sabi niya, temporary lang to, mga like 1 month, 2 months. Pag na-release ang budget, national budget mga kaibigan, palalabasin nila na i-divert nila yung daang-daang milyon dyan. Kunyari na ibigay. Mag-i-invite ng press, papupuntahin sa Malacanang yung ibang retailer na malapit, ng mga malapit mapuntahan ng mga media, para hindi maimbestigahan. Iharap dun ngayon sa Malacanang, eto, naka-receive. Kawawang mga retailer, magsasabi naman dun. Ano sasabihin niya? Nung mga retailer, maraming salamat po sa gobyerno. Pero mga kaibigan, hindi po lahat ng retailers makakatanggap. At the end of the day, palalabasin nun sa dokumento na ibinigay yung daang-daang milyon sa mga retailers nationwide. Diba? Diyan sila magaling eh. Ghost retailer, ghost project, ghost employee, ghost bodyguard. Kanya-kanya lang naman yan, Badong, ng kickback, di ba? Doon ako bilib na bilib eh. Ang tanong ko sa iyo, Kiko, nung umabot na may 62 nagbebenta, magse-70 bigas, kumibo ka ba? Kailan yun? Wala Kailan siyang nangyari? kibo, di ba? Kailan? Wala siyang kibo. Bakit hindi siya kumikibo? Gago ka pala eh. Kailan nangyari yun? Gusto nila yun eh. Gusto ng mga kakamping mataas ang presyo. Gago ka pala eh. Bakit naman namin gugustuhin? Kami bumibili din naman. Di ba? Mahal ng bilihin. Kapag umaangal kami na mahal ng bilihin, sasabihin nyo, angal kayo ng angal. Dapat magsipag kayo. Dapat magsikap kayo. Huwag kayong aasa sa gobyerno. Puro kayo reklamo. Di ba? Kung ikaw naman, sentido komon, ikaw na nalilito ka na. Halimbawa, followers ka ng Marcos Duterte, nalilito ka na, di ba? Pagka nagreklamo ka, kamping, sasabihin namin ang mahal ng bilihin. Sasabihin na reklamo sila ng reklamo, mga tamad yan. Gaganyan itong propagandista ng Marcos Duterte na to. Sasabihin nila, mga tamad kasi kayo. Reklamo kayo ng reklamo, gaganyanin nila, di ba? Hindi mo na ngayon malaman. Ngayon naman, mga kaibigan, bumaba yung presyo na hindi naman nasusunod talaga sa lokal na merkado. Hindi sa lahat ng lugar. Yung iba, kahit nasa Maynila, ayaw sumunod. Yung iba ayaw magbenta. Di ba? Ngayon magre-reklamo doon tayo sa 40. Sinasabi namin hanggang kailan yan. At anong klaseng bigas ang mabibili mo, Badong? Palibasa ikaw, lakas ng kita mo. Di ba? Paano yung mga hindi kumikita? Sasabihin nyo, tamad. Badong, sa pagbablog mo, laki na ng pera mo, ha? Ang laki ng mga kung anong nagagawa mo sa pagbablog mo. Marami ka bang napagbigyan ng mga pamilya, Badong? De, tanongin niyo si Badong, ako may mapagmamalaki ako sa inyo. Sa pagbablog-vlog ko na to mga kaibigan, nakapagbigay tayo ng kahit papano sa ilang mga pamilya na nahihirapan, kahit konting tulong. Si Badong, panoorin nyo. Pumupunta ba to sa mga mahihirap na lugar? Di ba? Tanongin nyo si Badong, tingnan nyo yung page niya, tingnan nyo yung YouTube niya, pumupunta ba to sa mga bahay-bahay na mga totoong mga nahihirapan? Walang ganun si Badong, di ba? Kasi si Badong, iniintindi niya lang kung paano siyang kikita.
Makapang-uto, makapang-gago, di ba? Oh. Para may issue sila. Oh. Bakit ka ngayon nagpupuputak? Oh. Nung nakaisip ng paraan si Pangulong Marcos, lagyan natin ng price cap. Bakit ka pumuputak ngayon, Kiko? Oh, bakit ka naman badong? Ha? Kapag ka nung binaba si Gloria Arroyo, ha? Kapag ka nararamdaman mong parang parang madadali si Sara Duterte ni Bongbong Marcos, tinitira mo yung mga vlogger na mga pro Marcos. Di ba? Tingnan mo to ha, balimbing na balimbing to, double-sided. Double-sided ito, double agent ito. Bakit ka ba dong? Ha, 'di ba? Pag tinitira ngayon si Dutae ng mga pro Marcos, nagagalit ka. 'Di ba? Sasabihin mo kakamping yung mga 'yon. Gago, 'di ba? Kasi wala na silang issue. Hindi naman umuubra yung confidential fund ng mga makabayan. Nakita nyo ba na kinakagat nila Keiko? Hindi naman eh. Hindi sila nakikikagat sa confidential fund. Oh. Dahil wala namang binibintang yung mga makabayan eh. Madali lang matunaw yan. Parang logo issue lang yan. Oh. Diba? Parang gago issue lang yan katulad mo. Pera ng taong bayan yun eh. Hindi natin matatanong kung paano ginastos. Bakit ganun kamahal, di ba? Oh. Kung kailan gumawa ng paraan si Pangulong Marcos para hanggang 41 lang yung bigas, hanggang 45 lang yung bigas. Tsaka ka dadaldal na masama ang price cap, utot mo. Hindi lakas mo makapagsabing utot mo eh, mukha kang ang tumbong. Tingnan mo badong, oh, para kang utot. O tragi sa pagmumukha mo yung badong. Ayaw kitang lait-laitin badong eh. Pero kung makautot ka naman, parang hindi ka umuutot badong ah. Tingin ko mas mabaho utot mo eh. Tingin mo, pag umutot ka, baka mamaya buong pamilya mo naglalabasan ng buong ng bahay eh. Kapal na mukha mo badong? Oh. Kayo paniniwalaan ng tao. Oh. At hindi pa natapos si Keiko dyan. Nung na-realize niya na popular. Oh. Popular masyado yung panawagan na price cap. Oh. Nanood siguro ng balita. Ay, puta, natutuwa sila sa price cap Oh. Ito po ang bagong pahayag ni Keiko. Mainit-init pa po ito ngayon pa lang. Oo. Ito na po ang sinabi ni Keiko ngayon. Tangin ang mukha mo yan, oh. May I suggest? Nag-suggest ka. Oh. May I suggest the NFAB set up a price cap hotline where people can call, text to report violations as urged by President. The NFA has nationwide contacts up to the palengke level who can assist in the monitoring and enforcement of the price ceiling. Oh, tama naman yun. Di ba? Alam nyo mga kababayan, paano natin malalaman na yung executive order na yan ay totoo? At ang intention yan ay para talaga magpababa ng presyo. Gaya ng sabi ko sa inyo, 1+1 lang yan. Naglabas siya ng executive order mga kababayan kung kailan inaantay niyang ma-release yung national budget. At dahil mga kababayan, obvious na hindi siya makapagpagawa ng mga proyekto katulad ng infrastruktura, dito niya nilalagay ngayon. Diba? Oo, mayroon tayong krisis sa bigas. Imaginein mo badong, agriculture secretary itong si Bleng Blong Pero ang mahal ng pagkain, wala siyang magawa, di ba? Hindi niya mapigilan yung pagtaas ng presyo ng pagkain samantalang si Lenny nilalait nyo. Sabi nyo, baka lalong magmahal. Di ba? Ang galing, di ba? Pag sinabi mong Lenny Robredo, sasabihin nila, hindi, lalo tayo naghirap po si Lenny. Di ba? Gusto na sabihin, huwag nyo na subukan si Lenny kasi walang alam yan. Ngayon, ito si Bongbong Marcos nung eleksyon, saka si Sara Duterte, ubod ng talino yung dalawang yan. Sila lang yung may alam. Di ba? Sila lang yung matalino. Pero ngayon sila na yung nakaupo, hindi, bobo si Lenny Robredo, walang alam. Pag tinanong mo anong alam ni Bongbong Marcos, ba't hindi maawat yung presyo ng bilihin? Hindi, nangarap lang daw. Pangarap lang yun, hindi pangako. At ganito na talaga ang epekto ng golden age, golden price. Putragis sa pagmumukha ito ni Badong, Ito yung pagmumukhang gabi na, naghalukay pa ng kaning lamig.
talagang Badong patay gutom talaga eh. Walang kabusugan mga kaibigan. Ano ba kailangan mo, Badong? Di ba? Views? Ang kailangan kasi nito ni Badong, sumikat siya, gumanda yung views niya, gumanda yung ano niya, takbo lang. Gago talaga tong Badong na to. Hindi, no? Oh. Nagsasuggest ka pa, Kiko. Oh. O sino ka ba, Badong? Hindi ka advisor ng Pangulo. Oh? No? Gusto mo lang umepal. Wala kang pakialam, Badong. Ikaw nga, umepal ka nga rin eh. Alam mo, Badong, gago ka. Diba? Hindi mo matitiis to, Badong. Dito sa programa ko, gago ka. Bobo ka talaga, Badong. Alam ko, nakikinig ka, Badong, sa akin. Siyempre, hindi mo maano yun eh. Hindi, si Badong, di ano lang yan. Kailangan huwag mong pansinin si Ma'am. Di ba? Huwag mong papansinin si Ma'am, Badong, kasi mapapahiya ka sa akin eh. Tama lang yan, Badong, ginagawa mo. Pero hindi ka, butragis, Badong. Para ka na dating bading ah. Ang ganda ng pagkakabilog ng labi mo, Badong, oh. Putrasahan ko. Parang sanay ito si Badong, oh. Gago ka talaga, Badong, oh. Okay. Umiepal ka ngayon dahil nakita mong popular. Alin? Umiepal ka ngayon, bigla mo ng kinampihan, magsasuggest ka ngayon, ay, suggestion ko, NFA. Pag ginawa nga naman yun, papalabasin nyo, mabuti na lang nakinig sa suggestion ko si Pangulong Marcos. Badong, kahit sino naman, ordinaryong tao pwedeng mag-suggest. Imagine mo pag binatikos mo, galit itong si Badong. Halimbawa, kinriticize mo, galit si Badong, wala kang ginagawa, anong tulong mo? Ngayon nagsuggest si Kiko, ito ang paraan, ito ang solusyon. Oo, kailangan kasi ito, ako may gawa, di ba? Paano tayo magkakaisa? Sabi nga, magkaisa tayo. Di ba? Yung supporters, paano makikipagkaisa? May mga ganitong klaseng pagbumuka na makikita mo sa social media na kupal na kupal. Napakakupal. Paano mo magkakaisa? Paano ka gaganahang magsuggest sa gobyerno nito? Ganitong klaseng pagbumuka ni Badong. Hindi mo alam kung may lupus eh. Ay, sorry. Gago ka talaga, Badong. Okay. Epal kayo masyado. Ikaw May magandang proyekto yung Pangulo. Gusto nyong kunin. Gusto nyong angkinin na bahagi kayo niyan. Hindi ka ba? Gago, Badong, hindi inaangkin yun. Kapakanan na maraming Pilipino yun. Kung tatanggapin ni Bleng Blong yun, Badong, papakinabangan ng taong bayan yun. Ba't naman kukunin niya? Hindi ka tatalab kaya nga nagsasuggest may kulang. Ang gobyerno, Badong, hindi yan pag-aari lang ni Marcos at ni Dutae. Inclusive yan, Badong. Diba? Inclusive yan, Badong. Dapat lahat tayong mga Pilipino nakikibahagi dyan. Paano kami gaganahan sa inyo, Badong, sa kabubuhan nyo? Diba? Gusto nyo kayong magmukhang matalino dito, nagmamatalino at nagmamagaling, mahal naman bilihin. Utragis po, porket na nagkaroon na ng price ceiling, sasabihin mo, maganda na Pilipinas? Sige nga, ikaw kapwa Pilipino kita. Kahit na ikaw ay Maka Duterte, kahit ikaw ay Maka Marcos, unity supporter ka, isipin mo nga yung ginagawa mo, sumusuporta ka sa Marcos Duterte na ubod na mahal ng presyo ng bilihin. Anong klaseng tao ka? Kagaguhan yan. Napakagago mo. Mahal nga bilihin Tanggapin mo yung presyo kahit saan mo dalhin yung kwento, mahal bilihin. Yung bigas, hindi sa lahat ng lugar, 40 yan. Hindi nga sumusunod yung iba Kasi nga, propaganda lang itong batas na to, hindi yan maganda. Propaganda lang, number 1, walang pangil. Nagbaba ka ng executive order, wala namang pangil yan. Hindi naman yan manghuhuli. Gaya nga nasabi ko, ang purpose nito, idadivert dyan, sasabihin, bibigay natin sa mga retailer na nalugi. Ito yung daan-daang milyon. Pero totoo, hindi makakarating sa retailer yun. Naibulsa na yung karamihan nun. Ganyan. Tinutulan mo yan Nung nakita mong popular, magsasuggest ka na ngayon, sana may hotline ang NFA para tatawag yung mga tao. Ano ngayon? Kung nasuggest mo yan,
Oh, ano ngayon? Sa'yo na yan? Project mo na yan? Bakit naman ka? Bakit na wala naman sinabing gano'n si Kiko Pangilinan Badong? Bobo talaga tong tao na to. Gago talaga, di ba? Isipin mo yung nilulugaw niya yung kwento. Ginagawa nito, nilulugaw-lugaw niya yung kwento para sumaksak talaga sa isip mo, na masama si Kiko Pangilinan. Nakontrabida itong Dilawan, nakontrabida ang Kakamping, nakontrabida itong si Kiko. Di ba? Gusto na mag-suggest ng tao na makakabuti. Kapakanan ng taong bayan yun, nagsasalita yung tao. Pero anong gusto ni Badong? Hindi. Masamain nyo yan. Kailangan hindi makabalik to si Kiko. Kasi pag nakabalik to mga oposisyon na to, mabubisto yung mga pangungurakot. Mahilig po sila sa ganyan, di ba? Oo. Mag-credit grabbing. Naku, binaliktad mo na naman Badong. Bobo ka talaga. Ibang klase si Badong, mga kaibigan. Binaliktad niya yung gawain nila, mga kaibigan, ibinintang sa oposisyon. Ibinibintang sa Kakamping. Gawain nila yan. And you just imagine, Skyway Stage 3, Aquino Project, sasabihin na, hindi, Duterte yan. Diba? But yung Cebu Mactan International Airport, Bohol Panglao International Airport, hindi, Duterte yan. Diba? Tapos ngayon, credit grabbing, kita nyo, ganun katindi, mga kaibigan, na propagandista ng makakaliwa. Anong mga unitibs, unitae. Diba? Ganun katindi yung propagandista nila. Kaya mga kaibigan, kung walang tumatapat dyan sa mga ganyang klaseng mga propagandista, kawawa itong mga pambato ng oposisyon na ito. Bababuyin sila every election time, every election periods. Meron na silang demolition job. Di ba? Buti nga kahit paano, nakakatagal pa itong mob na ito hanggang ngayon dito eh. Mula 2016, di ba? Imagine nyo, piniplay-play ko lang yung sarili ko. Sa dami ng mga kagaguhan ng mga animal na yan, isipin mo, nagbablog lang din ako, tatadta rin ako dito, death threat. Vlogger lang ako, oy. Gago, di ba? Gago yung mga yan. Ba't kayo masasaktan? Di ba? Mga kupal yung mga yan eh. Pero sila, tingnan nyo, pag sila tumira wala silang pakialam sino matamaan. Ganyan ang estilo. Ganyan ang laban na kinakaharap nitong bayan na ito. Buti na nga lang, may mga kamab pa tayo ditong sumusuporta din sa atin ng tunay eh. Di ba? Buti na nga lang, nandyan pa yung mga tunay na mga kamab na sumusuporta sa isang tulad ko. Di ba? Kasi tingnan nyo, may mga vlogger pa ba kayong maihaharap sa mga to? Sino na lang matatag yung vlogger na talagang bumabangga sa mga yan? Di ba? Ilan na nga lang kami dito eh. Ilan na lang kami dito walang ambisyon na maging politikong vlogger. Ako, masasabi ko sa inyo talaga, di ba? Talagang gusto ko lang, mailagay lang natin, mailuklok yung mga karapat-dapat na tao. Gustong-gusto ko manalo tong Leni Robredo, putragis, dinaya lang eh. Dinaya lang talaga nila si Leni Robredo, mga kaibigan. Gustong-gusto ko lang talaga, mga kaibigan, na manalo sana itong mga karapat-dapat na tao na to. Sobrang kagaguhan tong ginawa ng mga animal na to, mga buwisit na mga propagandistang ugok na to. Ayan, nagsimula sa iyo, Mocha Uson, hindi ko malilimutan. If I'm going to write my book one day, I will write it. Nagsimula sa iyo, Mocha Uson. Nagsimula sa iyo. Who is Mocha Uson, mga kaibigan? Google mo nga. Mocha Uson is just a sex guru, nagtuturo kung paano manghuli ng G-spot. Look at them now, banat bayo, they're very successful, wealthier. Di ba? Bebenta lang ng aliw sa Facebook, oh. Aliw, di ba? Kasi gaaliw naman sila, pasayaw-sayaw yung mga sex bomb dyan. Di ba? Oh. Di ba? Ako, mga kaibigan, ito masabi ko sa inyo.
Ako po, gusto ko lang mga kaibigan sabihin sa inyo na hindi kailangan maging politiko. Hindi ko kailangan ng politiko para makatulong. Andiyan yung mga kaibigan ko, sila Raquel, sila mga Leonor, andiyan kayong lahat, di ba? Kayong mga nasa ibang bansa na sumusuporta. Pag sinabi ko, mga kamab, may mamimigay tayo ng bigas, mamimigay tayo ng may sasaing ng mga mahihirap na Pilipino. Andiyan kayo, di ba? O mab, ito, pangkape. O, ano ba naman yun? Sobra-sobrang kape yun. Bigyan nyo ako $10, bigyan nyo ako ng 500. Sobra-sobrang kape lang, sobra-sobrang kape yun. Mamamatay ako kakakape nun. Kung kape lang ang iintindihin ko. Di ba? Eh isipin nyo mga kaibigan, kung lahat ng yan may iipon ko at if I have the capacity to buy 100 sacks of rice, imagine niyo kung ilang pamilya, ilang daang pamilya ang matutulungan ko. Di ba? Eh hindi katulad nitong gagong si Badong na to, maninira, kikita, kanila lang ng pamilya niya. Wala naman niyang iniisip na maging ganito siya tutulong sa kapwa-tao eh. Di ba? Di ba? O tingnan nyo, eh kulang na lang si Banat Bay, tatakbo ng senador yan eh. Di ba? Tingnan nyo yung ano, eh si Jared, may balak na yan eh. Naglolo. To kumukuha ng lote na mo si Tinky Pinoy nag-aaral-aral. May mga balak na pumasok politika yan. Di ba? Eh ito map nyo, simple lang. Eh naalok na nga ako dun sa amin. Dito ka na lang. Dito ka, ikaw ang magano sa amin. Kami ng balang mga kampanya para sa... Ginugusto ko ba? Hindi. Masarap ang buhay na ganito. Sasabihin ko lang mga kamab. Sa October, sa katapusan ng October, mamimigay na naman tayo ng relief food packs sa mga indigent na pamilya. Sasama ba kayo? Tataya ba kayo o hindi? Di ba? Oh, syempre walang hindi gustong tumaya. Maraming gustong mga tao na tumulong kasi nga mamimigay tayong pagkain eh. You know very well kung anong buhay dito sa Pilipinas. Ba? Makapamigay tayo ng tulong sa kapwa-tao, napakalaking bagay. That's the only thing that I wanted in life. Mamigay ng pagkain sa mga nagugutom. Di ba? Sobra-sobra po yan. Sasabihan nyo ako, pangkape mo, mab, sobrang kape, mamamatay ako sa kape. But I need more of it to execute more. Kasi kung tama lang sa budget yung capacity ko, konti lang mabigyan natin. And if you wanted na mag-reach out pa tayo ng mas marami, then you are all welcome to join me. Join me, my friends. Let us join here. Pakita natin dito na hindi lang tayo batikos ng batikos dito sa gobyerno ng mga kurakot na to. Pakita natin dito na tumutulong tayo. May ginagawa tayo. Hindi tayo yung, nagmamalasakit kami pero wala naman kaming gustong gawing tulong. Di ba? Tira sila ng tira sa kung sinong gustong mga makatulong sa kapwa-tao pero wala silang ginagawa. At kulang at walang napapaabot na tulong doon sa mga higit na nangangailangan. Di po ba? So, you are all welcome. Sinong gustong tumulong magpakain ng mga nagugutom na pamilya, welcome kayong lahat sa akin. Hindi ako senador, hindi ako politiko nyo, hindi nyo ako congressman, hindi nyo ako mayor, hindi nyo ako kapitan. Ha? Gusto nyo sumama, makagawa tayo ng kabutihan sa kapwa? Join me. We have another batch ng ating misyon. Coming October. Marami. Sana mas marami tayong matulungan. Doon sa Bisaya, marami tayong natulungan. Lalapit sa iyo tao, hingi sa iyo, pwede ba pahingi 100? Diba? Binigyan mo na ng bigas, pahingi 100. Pahingi ako ng ganito, pambiling gamot. Diba? Ano sabi ng tao? Daig mo pa yung mayor namin. Yung mayor namin hindi kayang magbigay ng ganitong pinamimigay mo. Pera lang yun eh. Bigas lang yun. Diba? Pag namatay ka, hindi ka na makakain ng bigas. Pero what yung nakatulong ka sa kapwa-tao mo? At ito'y pagpapakita muli na hindi tayo katulad nitong mga inaasta, nitong mga vlogger sa kabila. Hindi tayo tulad ng mga propagandista nila. Sisiraan ng oposisyon, sisiraan ng kakamping, wawasakin yung mga kung sinong mga gustong makatulong sa kapwa-tao, sa Pilipino, pero wala silang ginagawa.
Ito pagpapakita sa lahat ng mga supporter ng Marcos Duterte kung sino kami dito. Ba't kami bumabatikos? Because we know kung ano yung dapat, kung ano yung tama, kung ano yung makabubuti. At naniniwala ako na makabubuti para sa atin sana kung yung mga tulad ni Kiko Pangilinan, ni Leni Robredo, yung umawak ng gobyerno. Makakabuti yun. Lalo na kung hindi dinaya nitong COMELEC na to. Yung mga patay gutom na mga opisyal dyan, hindi kayo nakukonsensya? Pinapakain nyo sa pamilya nyo? Pinapakain nyo, binabayad nyo dyan sa mga mamahaling eskwelahan ng mga anak nyo? Binibili nyo ng mga mamahaling bag ng mga underwear ng mga asawa nyo galing sa nakaw? Hindi kayo nahihiya? Di ba? Wala kayong budhi. Wala kayong mga konsensya, yung mga pinagta-travel nyo, pinanglileisure nyo, habang yung mga maraming pamilya dito sa Pilipinas, ng mga Pilipino nagugutom, tapos kayo nagpapasarap. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Andito ako sa Pilipinas, nasa ground ako, pumupunta ako sa ground. I know, alam ko ang buhay. Ha? Sa kabila ng lahat mga kaibigan, hindi na kumakain ng normal sa isang araw na kukuha pang ngumiti ng kapwa nyo Pilipino. Kung ikay Pilipino, may dugong Pilipino, maiintindihan mo. You will always find a way to going back to your home. This is your home. Pilipino ka eh. Kahit nasa ang lupalop ka ng bansa, Pilipino ka. And you feel me. And I know that you feel me. Alam mo yan sa sarili mo. Nararamdaman mo yung sinasabi ko. You wanted to help. Lahat tayo gustong tumulong. Gusto nating tumulong, mga kaibigan. Diba? At ipakita at iparamdam natin dito na ito pala yung sinasabi nilang radikal na pagmamahal. Ito pala yung supporters ng mga radikal magmahal. Diba? Nung natalo si Leni, sabi ko, ayoko nang tumulong. Di ba? Ayoko na. Pero at the end of the day, mga kaibigan, yung puso nandun pa rin. Di ba? Yun pala yung radikal magmahal. Even if you are hurt, help until you hurt. Di ba? Love until you hurt. Yung pala yun. Kahit nasasaktan ka, pag nagmamahal ka, hindi mo kayang pigilin. Magmamahal at magmamahal ka. Gagawin mo kung ano yung makabubuti sa minamahal mo. 'Di ba? At kung minamahal mo yung taong nahihirapan, kahit na nasasaktan ka kasi kahit tinutulungan mo siya, parang yung pet, aampunin mo, aso, tinulungan mo, sinakmal ka, hindi mo siya magawang patayin kahit sinakmal ka niya. Kasi gusto mo siyang mahalin. Pakakainin mo yan hanggang sa maging mabuting aso siya. What more sa tao? May taong hindi nakakaunawa, mas makitid ang utak. Aawayin ka pa. A fool will hate you if you are going to teach them the right thing. Diba? A wise man will thank you if you are going to correct them with the thing, with the wrongs that they've done. Diba? Ganun magmahal mas mahalin mo yung hindi nakakaunawa. Dahil at the end of the day, pag nakaunawa yan, makikita nila, ito pala yung gusto niya mangyari. Di ba? Sa akin. Stress tayo kay Badong. I'm trying to divert your attention. I'm trying to replenish, no? Yung ambience ng ating isipan. Ipo ba? Yun yung aking goal. Bago kayo matulog, masarap ang inyong isip. Malinis ang inyong budhi. Malinis ang ating konsensya. Tumutulong tayo ng hindi kailangan ng politika. Diba? Hindi kailangan maging politiko.